Sa kauna-unahang pagkakataon mula nung martial law, aktibong nangangampanya sa magkaribal na koalisyon ang presidente at vice-presidente ng Pilipinas. Wala naman daw masama dito ayon sa isang political analyst. Huwag lang daw sana nilang mapabayaan ang kanilang mga tungkulin. May report si June Veneracion. Team Rama. Maliban sa mga bagong teknolohiya, halos wala namang nagbago sa estilo ng pangangampanya sa Pilipinas. Nandyan pa rin ang mga lumang gimmick ng mga politiko para makakuha ng boto. Pero meron daw napakalaking pinag-iba sa sitwasyon ngayon. Unang beses ito na meron tayong pangalawang Pangulo na aktibong nagkakampanya para sa mga kandidato na hindi nandoon sa slate ng presidente. First time ito sa kasaysayan natin mula martial law. First time na aktibong nagkakampanya ang Vice President. Hindi pa ito nangyayari. Ang Pangulo, ikinakampanya ang kanyang mga kandidato sa Liberal Party. Kasama ito sa campaign sortie sa Laguna ngayong araw. Ang Vice President naman na leader ng United Nationalist Alliance, sumama sa proclamation rally nung Lunes sa Cebu at kahapon sa Bohol. Kung gusto nating dumami pa ang mga positibong bunga ng ating tuwidadaan, kailangan dalhin natin ang buong Team Pinoy sa Senado. Susuportahan po namin sa una ang mga programa na dapat suportahan. Pero kailangan ipakita ang mga pagkukulang kung kailangan sabihin ang kamalian. Gagawin din namin yan. At ito po ang sinasabi namin na bago at responsableng opposition. Walang masama sabi ng political analyst at UP professor na si Prospero de Vera. Pero limitahan naman daw sana ni Pangulong Noynoy Aquino at Vice President Jojo Marbinay ang kanilang pangangampanya para hindi naman mapabayaan ang kanilang tungkulin sa bayan. Ang compromise talaga ay political ads na lang. Doon na lang nila ipakilala mga kandidato. At siguro ilang rally, huwag naman araw-araw. Dahil Pangulo at pangalawang Pangulo ang nangangampanya, hindi kaya raw nagagamit ang resources ng gobyerno? Tandaan natin, kada biyahe ng Pangulo at ng pangalawang Pangulo, malaking contingent ng support staff ang nandiyan dyan. Nandiyan na security, nandiyan dyan yung kanyang mga technical people, madaming gasolina ang nagagastos, madaming gastos sa mga hotel, sa pagkain, dahil pag biumahin naman ng presidente at ang vice-presidente, hindi naman sila o isa o dalawang tao lang. Sagot ng tagapagsalita ni Binay na si Joey Salgado, hindi pera ng gobyerno ang ginagamit nila kapag pumupunta sa kampanya. Makaraan ng Cebu at Bohol, sasama lang daw muli si Binay sa mga kampanya ng una kapag okay ang kanyang schedule. Ayon naman sa Liberal Party, hindi sila gumagamit at gagamit ng pondo ng gobyerno sa kampanya nila. At dahil sina Pinoy at Binay mismo ang nangunguna sa pangangampanya sa mga kandidato nito, hindi maiwasan na sila rin ang nagpapalitan ng patutsada. Pero ayon sa Pangulo, hindi naman naapektuhan ang relasyon nila ng kanyang bise. And in fairness to him, he has done his job. Lalo sa OFW, these are very trying times. No? There is a global economic downturn, there's the Arab Spring, and so on. No? And so long as he does his job, why should I be complaining? Base sa mga survey, hindi nagkakalayo ang mga numero ng Pangulo at pangalawang Pangulo. Isa ito sa pinagmamalaki ng kanilang mga partido na magpapanalo sa kanilang mga kandidato. Pero hindi man sila direktang magkalaban, ang eleksyon sa Mayo, mistulang paghaharap na rin daw ni Pinoy at ni Binay. Plus 70 ang satisfaction rating ni Binay sa latest survey ng SWS. Plus 55 naman ang sa Pangulo. Kaya ang kampanya ngayon para sa midterm election, sabi ng mga political expert, pwede rin maging sukatan kung kaninong kulay ang mas gusto ng mga boboto. June Veneracion, GMA News.